So yo, what's up mga backyard, no? Welcome back sa akin channel. So ngayong araw guys, meron tayong masamang nangyari dito sa ating backyard, no? Kung mapapansin nyo, yung ating SBST na female ay nandito sa tabo at ina-acclimate ko doon sa ating 15 gallons, no? So meron niyang masamang nangyari at eto na nga yun guys. So yan. So namatay yung ating dalawang males na SBST. So kung maalala nyo, ito yung binili natin na bagong breeder. At ayan na nga. So ang history nito kaya namatay. So ginagamot ko kasi to guys. At hindi kasi sila masyadong nakain tapos matamlay. So naka-heater yan doon sa ating 35 gallons. At ginagamitan ko siya ng General Aid tapos rock salt. So yun na nga, at bumigay na nga itong dalawang natin guys, itong dalawang male na SBST. So yun, at nakapanghinayang guys ang nangyari dito sa ating goldfish, pero wala tayong magagawa at ganyan talaga ang pag-aalaga ng isda. Merong swerte at meron ding minamalas minsan. At hindi yan dahilan para tumigil tayo sa pag-aalaga ng isda, dahil lahat naman ay may nangyayari, no? So pagsubok lang yan sa ating sa ginagawa nating hobby. Pero nakapanghinayang man ay nag-iwan naman sila ng mga prize doon sa ating 50 gallons. So magpo-focus na lang muna ako doon sa mga naiwan nilang anak. At sana'y pag napalaki ko yon guys ay merong katulad nitong mga males na to, no? So ang gaganda pa naman nito guys. So ito yung mga naiwang anak nila guys, at medyo malalaki na sila. Ayan. So marami-rami din to. So magpo-focus muna ako dito sa ating mga fry na to. Ayan. Eto guys, itong isang male na to, napakaganda nito eto. So hindi ko alam kung bakit nang hina sila eh. Pero tingin ko sa pabago-bagong panahon din. Pero wala tayong magagawa guys. Ganun talaga. Tapos i-release ko muna tong ating female. So magkakasama yan, tatlong yan guys ha. Ito lang yung natirang nabuhay. Tapos yung female na yan ay active na. So malakas nang kumain tong female na to. At yun nga, at yung dalawang male ay bumigay. So hahanap na lang ulit ako kung may mahanap akong SBSD kay Sir Kiko na male, at bibili na lang ulit ako para may maiparis pa ako doon sa ating natirang female. Yun. So ito ay ililibing ko na lang muna guys. At ayun talaga. Pero iniwanan naman tayo ng anak, so okay na sa akin yon guys. Kasi yung mga una ko nabiling goldfish hindi ako nabigyan ng anak nun eh. Tapos yun nga pala guys, tong ating si Lychee ay ibebenta ko muna. Ibebenta ko na pala. So hindi mo na ako mag-aalaga ng flower horn, hindi mo na ako magbi-breed. So sa mga gusto, sa mga malalapit sa area ko, no, binebenta ko na nga pala itong si Lychee. Tapos itong flower horn na golden base ay ibabalik ko na sa ating tropa. So doon ko na lang muna itutuloy itong ating breeding ng flower horn. So padadala ko din sa kanya itong ating female na flower horn. Yan, siya muna yung magbi-breed guys, dahil hindi ko rin talaga matutukan ang pagbi-breeding. So yun nga sa goldfish natin, na late na ako ng gising, mga 7:30, at tapos na mag-itlog. At buti hindi nila kinain yung mga eggs, kaya may naabutan tayo, at yun ay successful dahil mga napisa. So dito nga pala guys sa angelfish natin, meron na rin pala itong mga eggs. Ayan. So hindi ko napansin guys, kasi dun sa makinis na tiles ng itlog yung
yung female. Ayan. Nakita ko na lang wala yung dalawa, kaya chinek ko yung ating tiles. Ayan. At napakarami na nga eggs yung nakita ko dito sa tiles. So siguro hintayin ko pa ng isang araw bago ko i-release yan. So mag-update din tayo dito guys sa ating breeding ng mga guppies, mollies. So may bagong bili nga pala ako dito guys. Meron ako dito mga gold dust balloon mollies na lyre tail. Ayan. So meron na nga tayo nitong mga breeder doon sa ating 10 gallon. So nagdagdag pa ako guys para mas mabilis yung pagdami ng ating mga gold dust. Ayan. So nabili ko to kay Sir Maki sa taga Cavite. So dito ko muna ilalagay yan guys dito sa ating batya. Dahil ang laman nun yung ating albino koi snake skin. Ayan. So dito ko muna nilagay dahil ilang piraso na lang to. Tapos etong ating mga PKBM na maliliit ay ilalagay ko na yan doon sa ating aquarium. So ipalalakihin muna natin yan doon dahil meron tayong Tubipex. Tapos etong ating mga swordtail dito ay magbabawas na tayo at i-display natin doon sa ating mga display tank para sa mga naghahanap ng swordtail ay may makitang display tayo. So dito sa kabila guys, meron tayong mga marble balloon mollies dito. Ayan. May mga fry na rin to guys. Marami-rami na yung fry natin ng balloon mollies dyan. Tapos ito yung ating mga gold dust. Ayan. Marami na rin fry itong ating mga gold dust dito guys. At medyo malalaki na. Ayan. Kung matatanong nyo guys, ang pakain ko lang dito ay mga PO1. Tapos hindi ako nagwa-water change dito eh. Nagdadagdag lang ako ng mga tubig pag yung bumababa na yung level sa ating aquarium. Ayan, malalaki na to guys eh. Ayan, oh. So ito yung mga breeder natin ng mga gold dust dito sa ating 10 gallons. So ano to guys, tatlong trio din yung nilagay ko dito. Ayan. So maghahanap pa ako guys. Siguro sa susunod ay bibili ko ng choco balloon mollies o kaya na BKBM. So maghahanap pa ako guys. Tapos meron tayo ditong Silverado double swordtail. Tapos meron tayo ditong black balloon mollies na lyre tail. Ayan. So nag-start to guys sa 3 piraso. Tapos ngayon napakarami na nilang fry. Ayan. Ito yung mga breeder natin. Trio to guys yung breeder natin. At napakarami na rin na inanak tong ating mga black balloon mollies. Tapos dito naman, ito yung ating mga shrimp. Ayan. Yung mga blue diamond natin na mga shrimp. Tapos dito naman sa kabila guys, ito yung ating yellow platinum balloon mollies. Ayan. Ano din to guys, lyre tail. Ayan. So wala pang fry to. So ang tagal ko nang iniintay na magka-fry to tong ating yellow platinum balloon mollies. So ayan guys, at hanggang dito na lang muna ang aking video, no. So maraming salamat sa mga nakasuporta sa aking YouTube channel, no. So maraming salamat po. Hanggang dito lang muna ang aking video. Peace out. Bye bye. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.